Naramdaman din ang bagsik ng bagyong Pepito sa Baguio, kaya binabantayan doon ang mga landslide-prone area. At live mula sa Baguio City, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Susan, humina na pero tuloy pa rin yung pag-ulan dito sa Baguio City. Pero sa buong magdamag ay malakas na buhos ng ulan at hangin yung naranasan dito. Kagabi naramdaman ang hagupit ng Typhoon Pepito sa Baguio City. Malakas at tuloy-tuloy ang buhos ng ulan na sinasabayan ng pabugso-bugsong hangin. Nagbigay ng libreng sakayang Baguio PNP sa mga stranded na pasahero. Buong araw ding naka-red alert ang lokal na pamahalaan. Pinalikas ng CDRRMO ang mga residenteng nakatira sa landslide-prone areas. Pinangambahan kasi ang posibilidad ng mga guho, lalo't sunod-sunod ang dating ng bagyo nitong mga nakaraang araw. Ang unang concern namin doon is yun. Pag na-reach na yung oversaturation ng ating lupa, yun talaga nagiging problema namin. Luckily, may mga break tayo, mga 2 to 3 days na medyo umaraw. Unfortunately nga, if tuloy-tuloy pa rin na ganito until the year end, parang we're looking like yung sinasabi kong 4 to 5 na barangays, yun ang pinakatututukan namin. Isa sa mga lugar na yan ang Barangay Dominican Mirador, kaya pinayuhan ang mga residenteng lumikas. Ni-encourage po natin na mag-evacuate temporarily. Open naman po yung mga evacuation areas natin, centers natin. Kung ayaw nila, baka i-enforce namin yung forced evacuation. Inikutan din na makakawani ng lokal na pamahalaan ng mga bahaing lugar tulad sa Barangay Lower Rock Quarry na binabantayan ng pag-apaw ng City Camp Lagoon. Tinesting din ang early warning device sa lugar. Sarado ngayong araw ang mga public park na kilalang tourist destinations. Ang akin lang advice sa ating mga kababayan na gusto umakyat dito, wag ho muna ngayon. Ipagpaliban nyo muna, iwasan nyo lang ho muna ang Cannon Road. Kung aakyat ho kayo rito, gamitin nyo lang ho muna ang Marcos Highway at Nagilian Roads. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Baguio City ngayong araw. Susan, nandito ako sa Burnham Park. Kapag ganitong oras, usually sa normal na panahon, maraming tao dito, marami nang namamasyal at nag-eehersisyo. Pero katulad ng nakikita nyo ngayon ay walang katao-tao. Maliban na lang siguro doon sa paisa-isa na dumaraan at meron din na mga harang dito. Alinsunod yan doon sa anunsyo ng Baguio LGU kahapon, nasarado na muna para sa araw na ito itong Burnham Park at yung iba pang public parks at tourist destinations. Samantala, ayon po doon sa initial na assessment ng Baguio CDRRMO ay may 20 pamilya na nag-evacuate sa buong syudad at sa ngayon ay nasa evacuation centers. Yan ang unang balita dito sa Baguio City. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Darlene, nabanggit mo na saturated na yung mga lugar dahil sa sunod-sunod na bagyo. May mga lugar ba dyan na naitala na nagkaroon ng landslide? Susan, kanina lang kausap ko yung mga kawani ng CDRRMO at sa initial assessment nila ay wala pang naitalang landslide o pagguho ng lupa, pati na rin pagbaha dito sa Baguio City. Pero syempre, sa buong araw ay patuloy naman yung pagbabantay nila. Susan. Yung pagtigil ng ulan dyan sa kahangin, kailan nyo naramdaman, Darlene? Susan, sa ngayon kasi panaka-naka yung buhos ng ulan. So katulad ngayon, as in right this second, walang tumigil yung pag-ulan. So ganyan yung naging sitwasyon siguro mula kaninang madaling araw. Unlike kagabi na tuloy-tuloy talaga at malakas yung buhos ng ulan. Pero ngayon naman, ngayong pasikat na yung araw, tumitigil naman yung ulan at kung bumubuhos man, mahina na lang, Susan. Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Darlene Kai.